Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, Erwin Tulfo. Nagwala daw sa Senado kanina. Nagwala in a sense na kung ano yung estilo niya sa kanyang mga programa sa telebisyon, sa radyo. Ganun ang kanyang atake sa Senate hearing kanina, sa impeachment trial ng BP Sara. Sabi ng ilang kumakampi at naawa daw si Erwin Tulfo kay VP Sara. Si Bendalo? Talaga ba? Or isa lang ito sa mga estilo nila ba, strategiya nila ba, na hindi sila mahalata na pro-admin sila. Na hindi sila mahalata na at the end of this impeachment ay i-convict nila si VP Sara. Parang they're playing their cards properly. Para may times na parang pinaglalaruan nila ang emosyon ng mga DDS. Ay ano ba yan? Kung akala nyo ang mga DDS ay madaling mauto sa mga padrama ninyo, hindi na yan. Natututo na ang mga DDS, hindi lang ang mga DDS, ang mga taong sumusubaybay sa Senate impeachment trial, kung sino diyan ang totoong may malasakit, kung sino diyan ang totoong may alam sa batas at sa Senate impeachment trial. Sabi nga ni Drilon, stop daw yung puro technicality na lang daw ang pag-uusapan. Dapat daw straight to the point. Hala ka. Kung hindi pag-uusapan ang technicality, what's the use of having this what we call Senate impeachment hearing or mga Senate judges o senator judges? What's the point of that kung hindi pag-uusapan ang technicalities? Mas maganda nga pag-usapan ang technicalities para alam na mga tao na ay tama pala ito, yun pala ang sinusunod, kaya pala na-acquit or kaya pala na-convict. Kaysa madaliin ninyo ang pag-convict kay BP Sara, mapaghalataan kayo. 'Di ba? So ito yung kabibig na sinang-ayunan din ni Senator Alan Peter Cayetano itong pagiging concern daw di umano ni Erwin Tulfo kay VP Sara. Ay, koy! Hala si Erwin! Ano nangyari kay Erwin mga kabibig? Bakit ganito na si Erwin ngayon? Ito naman ang komento ng mga tao. Pag sumisigay si Erwin Tulfo, nagboboses. Sometimes you have to bend the law. Sometimes you have to, uso talaga yung we have to bend the law. Pero panoorin muna natin si Senator Erwin Tulfo kung ano ang kanyang rason kung bakit siya parang galit na galit. Ano ba? Ay, yun kay Tulfo, parang yung boses niya, ay, ewan ko, bibig. Let's watch this video. Impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong
Sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senator Senate Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. To try. I'm happy Ito I naman finally sagot heard. ni Alan I'm happy I Peter Cayetano. finally Bakit? heard. Kasi parang siya ang pinariringgan. Di ba? Halata naman. Halata naman si Senator Alan Peter Cayetano ang pinariringgan ni Tulfo. Ginamit pa ni Tulfo si VP Sara. Ito, Mr. President. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding That's the good waste news. of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to
mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed Yes. and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwede yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senator. So yun kabibig, para yata nga Senator nasampal Judge si Erwin ano, si Tulfo, di ba? At least pa lang sinabi ni Senator Amito Cayetano, I'm happy and glad na concerned si Tulfo sa totoong justice para kay VP Sara, pero sinupalpal pa rin si Erwin Tulfo. Ay naku, Erwin Tulfo, kung ano-ano mga kadramahan ginagawa mo dyan. Ginamit mo pa si VP Sara, pero ang inatake mo si Alan Peter Cayetano. Gano'n na ba ka-desperado kayo, nagigil kayo ni Senator Alan Peter Cayetano? Sabi nga ni Ping Lacson, kailangan daw maput to jail yan si Cayetano dahil daw sa paninira ng niyang pagkatao. Naku, Lacson. So, alam na natin ang susunod na makukulong si Senator Alan Peter Cayetano. So, Bato, hindi mahanap. Jinggoy, nakulong na. Marcoleta nakulong na. Susunod si Senator Peter Alan Cayetano. Tapos si Senator Ben Padilla. Ilan na? 5 ng senador. So, pag-iisipan pa ni Presiding Officer Chis Escudero kung ano ba, bababa ba ang numbers of senator na buboto sa impeachment ni Sara. Baka ang majority na wins, di ba? Ano yan kabibig? After na, ang magkapatid na Villar ang susunod. O, di ba? Tapos, sino pa ba? Parang yung sa ICC ni Bongo, parang medyo hindi yan kasi gusto ng Amerika na mapulbos yung ICC. So, si Amy Marcos na lang at si Bongo. Pero sabihin na kung ma-impeach si BP Sara at sana hindi, may plan B daw. Si Baste, si Polong, si Cayetano, si Ruben Padilla, si Bongo. So marami daw alas ang mga minority black na posibleng tatakbong
presidente at vice-presidente. Yan, kabibig. Ano ang iyong komento hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.